Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, gawain ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa libong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay, let us all be humble to God through Jesus Christ. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ito yung mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 5, talatang 5, ito po yung mensahe. Mapalad ang mapagpakumbaba sa tamuin nila ang ipinangako ng Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 11, talatang 4. Ito po ang mensahe. Ang sino mang magpapakababa na gaya ng bago ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 23, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Ang pinaka inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ipagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 1, talatang 28. Ito po yung mensahe. Pinipili niya ang mga tinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito, upang walang halaga ang mga tinuturing na dakila sa sanlibutan, kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talatang 3 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa paghangad ninyong matanyag. Bagkos ay magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo kaysa iba. Ipagmalasakitin nyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo. Yan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 10 at talatang 15. Ito po ang mensahe. Kaya lagi kayong maghandog ng hain ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuri nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Ito po ang mensahe at ang banal na Panginoon Diyos sa linggong ito. At pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Maraming salamat sa kanyang gabay na ito. At ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mensaheng ito mula doon sa tema na let us all be humble to God through Jesus Christ. Yan. Nais ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo na tayong lahat, tayo ay maging mapagpakumbaba o tayo ay magpakababa o maging simple tayo sa ating pamumuhay. Huwag tayong mayabang, huwag tayong hambog. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Gayahin natin ang Panginoon Jesucristo o ang kanyang ginawa ng ating banal na Panginoon Diyos na nagpakababa siya sa paglilingkod sa ating bilang tayo mga nilikapa. Nagpakababa siya sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na pinabanging tao niya at nagpakababa. At ang Panginoon ay sinunod ang banal na Panginoon Diyos at nagpakababa siya upang ang mga tao ay kanyang samahan at magabayan para sa mabuting pamumuhay at may kaligtasang spiritual at kanyang isalba nga doon naging pag-alipin ng demonyo sa atin. So ngayon tayo ay maging simple o maging humble tayo sa ating pamumuhay. So kagaya ng laan, yung mga nasa pamahalaan sila ay mga lingkod at dapat sila ay simple na naglilingkod at nagpapakababa para sa mga paglilingkod sa tao at hindi sila mayabang doon sa kanila. Mga tao kasi nilagay doon para maglingkod, hindi para magyabang ng kanilang mga tungkulin. So kung ikaw ay ganun kababa, ikaw ay lalong binibigyan ng mahalagang tungkulin para pamunuan mo yung yan. Bilang namumuno, isang mabuting lingkod. Humble. Hindi mayabang bilang nilagay, bilang pinuno. Sapagkat ang trabaho mo ay paglingkuran yung mga tao. Bilang mamumuno. Yan. Ang paglilingkod mo
ay bilang mamumuno doon sa... Pero kung gagawin mo yung pamumuno ay pagyayabang mo, ay ikaw ay gano'n, makapangyarihan, ay mali yun. Ikaw ay ibababa ng ating banal na Panginoon, kagaya ng ibang mga naging hari noon sa iba't ibang bansa. Halimbawa yung na sila ay masyado nagiging nagmamata sa Diyos at nagiging sa kanilang kapangyarihan, kaya nung hari ng hari ng Babylonia. Yun. Pinarusahan siya ng Diyos, yun, siraan ng bait. At saka siya pinabagsak yung Babylonia. Pangalawa, yung sino nga ba yun? Si Herodes. Nagmataas sa Diyos, ayun. Tepok siya ay pinarusahan ng anghel. Kaya huwag tayo magmalaki sa ating mananampain, lalo kung tayo nasa pamahalaan. At bilang mga simpleng mga tao, huwag nating gawin na tayo ay maging huwag nating pakanasay na tayo magyabang na maging hindi tayo magpakababa para tayo ay itaas ng ating mananampain. So kung magiging yayabang ka, ayaw ng Diyos na mayabang, ikaw ay kanya ibababa doon sa mga ganun. Dahil ang gusto ng Diyos, simple ka, hamak ka, yung ikaw ay mapaglingkod, yung mga sabihin hindi ginawa ng Diyos na yung mga hamak ay kanya binigyan ng pansin para hindi magmayabang yung lahat. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mayabang, baliwala ka sa Diyos. O anumang yaman natin niya, may pagyayabang mo, hindi naman sa iyo yun. Kahit pa sabihin pinagsirapan mo, sa Diyos pa rin yun. Kaya tayo ay magpakumbaba sa ating banal na Panginoon Diyos, gayon din sa ating banal na Panginoon. So, kagaya ng ginawa ng tatlong hari na sila ay nagpakumbaba sa ating banal na Panginoon Kristo, na yung kanilang iniisip na haring isusugo ay andoon sa sabsaban. Kaya man yun, sila ay nagpakumbaba at naghandog ng mga regalo doon sa ating Panginoon Kristo. At ang Panginoon Kristo ay ganoon na lamang ang pagpapakababa na ginawa niya nang siya ay isugo ng Panginoon Diyos. Siya ay siyempre nakasilumuha doon sa mahihirap. So ibig sabihin, ang Diyos ay nagpakababa nang siya ay isugo sa mundo, nagsilong siya doon sa dampa, hindi doon sa bahay ng kaharian para pangaralan yung mga tao, para sa kalikasan spiritual at iligtas, kundi sa isang mababang o simpleng pamumuhay. Doon siya nagsimula. O doon hindi ka para kumbaga man, pupunta ka sa isang lugar, presidente ka, sa halip na tumungo ka doon sa hotel, nakasilong ka doon sa bahay ng mga mahihirap doon. Diba? Isang napakalaking karangalan, mahihirap, para doon makisilong sa iyo ang Panginoon sa Kristo, ang isang presidente, halimbawa, diba? Isang mataas na opisyal, Diyos pa yun, diba? Isang napakalaking karangalan yun tayo, na doon sila nakasilong para ang lahat ay gabayan mabuting pamumuhay. So yun, diba? Ngayon ay hindi ngayon makapagmamalaki yung mga mayayaman dahil yung kataas-taasan ay doon nakisilong doon sa mahihirap. Ibig sabihin, pagmamayabang mo, bakit di ka makisilong sa amin? Kami ay mararangyay o baho rin sa lugar, halimbawa gano'n. Pero doon ka nagsilong doon sa mga tingin nila yung mga mababaho lugar at mahihirap, diba? Matipong gano'n. So yun, at yan ang ating nais ng banal na Panginoon. Tayo ay huwag maging mapagmalaki, huwag mayabang, tayo ay maging yung simplicity, humbleness, yan ang gusto ng ating mga. At ganun yan tayo dapat. Kung tayo ay magiging mapagmataas, ibababa tayo ng ating banal na Panginoon. Yan. Hayaan mo na yung ginagawa ay yung karangalan na gari ay ibibigay sa iyo ng ating banal na Panginoon. Kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, gumawa ka ng mabuti at yung karangalan ay ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. At muli, sana nagabayan namin kayo ng Bible Life Promotion sa inyong sa pagbabahagi ng mabuting balita sa inyong spiritual na pamumuhay. At kayo ay nagabayan ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa spiritual sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan mo lang mabuting balita ang Panginoon sa Kristo. At sa tulong at gabay ng kaliwanagan ni Manila sa Tambari tayo ng palataya at palagi niya tayong gabayan ng kanyang pagmilagro kaliwanagan ng kanyang gabay sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan, at kayo ay
mahikayat ng kanyang mga pagmimilagro at pagliliwanag para talimahin ng mabuting balita. Gayunman, higit ay pakinggan mabuting balita sapagkat diyan yung gabay sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yan. At malaman natin yung mga ano ang mga nangyayari sa ating paligid, na mga nangyayaring ganyan na ano ba yan, na mga paghihimala at mga gabay ng ating banal na Panginoon. Sapagkat tayo ay yun nga, tayo ay hindi natin malalaman kung ano yung nahimala without the words of the God para tayo ay yung gabay sa atin. Ibig sabihin, maano natin na ang Diyos pala ito ay gumagabay sa atin. Either ito ay hindi man pagsalita sa atin through His mga paghihimala, pero yung paghihimala ng ginagawa, yung ginawa na nakagaya ng banal na Panginoon Kristo na nagsusubo siya ng mga propeta at kagaya ng bukta kay sinugo. So yan ang napahalaga, at higit pa doon sa kababalagan na iba na ang Panginoon Kristo ay sinugo para ibigay sa atin yung salita o yung aral ng ating Panginoon, yung pamamahala na nais niya. So yun, at mga interpetuity ay patuloy tayo magkaisa dyan at mag-unawan na reliyon at magpairal tayo ng kapayapaan, pagkakaisa sa sangkatauhan, at tayo ay mapamuhay ng may kaligtasang spiritual sapagkat yan ang nais ay mabuklod sa kapayapaan sa pananampalataya sa Kanya. Ayaw niya ng kaguluhan. At doon sa CBCP Vatican Church, kayo ay maliwanagan, patuloy na maliwanagan ng Banal na Santa Maria at inyong patuloy na pagbuklorin nyo sa katawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at pagmamagitan. At sa ating munting kakayanan ng Bible Lives Promotions ay patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita at gabay ng ating banal na Santa Maria at iba't ibang himala na gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo sa atin. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan at talimahin nyo kayo ay magkaroon ng mabuting pamamahala at talimahin nyo at ipaglingkod ng lubos ang mga karapatan. Yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.